Ngayong linggo sa Mabuting Balita, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin." Alam ni Jesus ang kanilang takot at pagkalito. Malapit na siyang umalis, kaya hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Sa gitna ng kanilang pangamba, hindi niya ibinigay sa kanila ang detalyadong plano ng kinabukasan. Sa halip, ibinigay niya sa kanila ang mahalagang katiyakan, ang kaniyang sarili. Sinabi niya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Ibig sabihin na ang buhay ay hindi isang mapa na kailangan nating intindihin ng buo. Ito ay paglalakbay kasama si Kristo. Minsan gusto nating malaman ang lahat. Ano ang mangyayari? Saan tayo pupunta? Paano ang bukas? Ngunit ang paanyaya ni Jesus ay hindi kaalaman sa lahat ng detalye, kundi pagtitiwala sa Kanya bilang daan. Sa ating buhay, marami ring mga pagkakataon na tayo ay nababalisa sa mga desisyon na mahirap gawin, sa mga problema na hindi natin alam kung ano ang solusyon, sa mga mahihirap na pangyayari na hindi natin kontrolado. Sa mga ganitong sitwasyon, madali tayong mabalisa. Ngunit ang mabuting balita ay nagpapaalaala sa atin na hindi natin kailangan makita ang buong daan. Kailangan lamang nating sumunod sa tamang daan. Kapag si Kristo ang ating daan, hindi ibig sabihin na mawawala ang lahat ng ating problema at hirap, kundi magkakaroon ng ating buhay ng direksyon. Kapag siya ang ating katotohanan, hindi tayo maliligaw sa kasinungalingan ng mundo. At kapag siya ang ating buhay, hindi tayo mawawala ng pag-asa kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ibig sabihin, ang buhay na nakasunod kay Kristo ay hindi lamang para sa sarili. Ito ay nagiging daluyan ng kanyang presensya sa iba. Sa ating mga simpleng gawa ng pag-ibig, nakikita ng iba ang Diyos sa atin. Ngayong linggo, naway matutunan nating ilagay ang ating tiwala sa Panginoon, sapagkat sa mundo na puno ng pagbabago at kawalan ng katiyakan, si Kristo lamang ang daan na hindi nagbabago, ang katotohanan na hindi mawawala, at ang buhay na walang hanggan.